presensya sa aming kalagitnaan ngayong umaga. Salamat po sa mga kapatiran na buong kalakasan, buong kaligayahan, buong pananabik na dinako mo. Sa lugar na ito po kami muling magkasama-sama sa pagsamba, sa pagpupuri at pagbibigay luwalhati sa iyo. Panginoong Ama, salamat po sa paggabay ng banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Mula sa ating tahanan ay inakay mo kami sa lugar na ito upang muli ay makatagpo ka namin sa mga biyayang inihanda mo na sa amin sa oras na ito. Ito po'y tinatanggap na namin sa magitan ng gabay ng banal na Espiritu at nagpapasalamat po kami sa iyong salita na aming papag-aralan, aming pagsasaluhan. Binukas po namin ang aming puso at ang aming kaisipan, ang aming buong buhay sa pagtanggap ng biyaya na inihanda mo na sa amin ngayong umaga. Panginoon, mapuri ka sa aming mga buhay. Salamat po at sa lahat ng aming iniisip, sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming papakinggan, sa lahat ng aming titingnan at maunawaan. Ito po'y aming isa sa buhay upang ikaw ay mabigyan namin ng luwalhati sa lahat ng iyong kabutihan na ginagawa sa aming mga buhay. Ama, sa iyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa ginagawa mo at patuloy pang gagawin sa aming mga buhay sa bagong taong na ito na aming as we welcome the new year. We look forward to all that you are going to do. We declare that open heavens ang aming ma-experiensya sa buong panahon na ito. Samantalang kami patuloy na mananalig, sasamba, mananampalataya at magpupuri sa iyo. Ama, sa iyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat at luwalhati sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen! Magandang umaga po sa lahat and Happy New Year! Let us declare that 2025 is an open heavens for us. Amen. Amen. Declare po natin, open heavens. Open heavens. Kung paano po tayo ay nakadarama ng kapayapaan, tunay na kasiyahan, pag-ibig, at kapanatagan, samantalang tayo naririto at sama-samang nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba, nagmamahalan. This is a great experience of life. Hindi po kayang pantayan, hindi po kayang palitan, hindi po kayang bayaran. Ang mga nadarama natin, samantalang tayo ay nananatili sa presensya ng Diyos. Marami po sigurong puyat, maraming bakanting upuan. Nasaan sila? Pag-aaralan po natin kung paano it is like heaven when we join our hearts together in worshiping and praising God tuwing Sunday. Pero hindi lang po dapat tuwing Sunday natin ito nararamdaman. Marami pong ugali ng Kristiyano, yung sinasabi ni Pastor na relihiyon. Relihiyon na nila na pumunta sa simbahan tuwing Sunday, okay, kasi katungkulin, at saka magbigay ng offering, at saka makipagkwentuhan, pagkatapos ay uuwi. Hanggang magkita na naman tayo sa susunod na Sunday. Yun po ang relihiyon. Ang ating pong ginagawa dito at itinuturo sa Sunday after Sunday and Wednesday and Friday is how we will abide in the presence of God. Ngayon pong 2025, let us have a desire. Magkaroon po tayo ng naisin na ano yung kapanatagan, ano yung kapayapaan, ano yung kaligayahan, ano yung kasiyahan na ating nadarama dito tuwing Sunday o Wednesday o Friday, na tayo sama-sama. Ito pong damdamin natin ito pong pakiramdam natin ito pong tinanggap natin
samantalang tayo patuloy nagsasama-sama, ay manatili sa ating buhay, hindi lamang po tuwing Saturday, ng Sunday, ng Wednesday, at ng Friday. Let us have a desire and make it a goal for 2025 that we will abide in the presence of God at all times. Amen. Amen. Mukhang hindi po kakumpinsido yung amen. Posible po. Dahil ang Biblia po ay nagbibigay sa atin ng panuntunan kung papaano na tayo bilang tao na nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis at image and likeness, ay siya rin pong binigyan. Tayo lamang po bilang tao ang binigyan ng Diyos Ama ng kapangyarihan na lumapit sa Kanya. Very intimate relationship with God. Sa lahat po ng ginawa ng Diyos, all God created around us. Tayo po ang crowning glory. Pinag-aaralan na po natin lagi yan, Sunday after Sunday. At tayo lamang po ang may karapatan bilang tao na kanyang nilalang ayon sa kanyang wangis na makapalapit sa kanya at manatili sa kanyang presensya habang panahon. Hindi po ba napakaligayang isipin at damahin kung gaano tayo kalapit sa Panginoon? Kaya nga po nangako siya na hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan. Ang malungkot po, ang tao ang lumalayo, ang tao ang nakakalimot, ang tao ang hindi binibigyan ng panahon na makapiling ang Diyos sa lahat ng oras ng kanyang buhay. Pero ngayon pong umaga, sa magitan ng Biblia sa kanyang salita, ay tuturuan niya tayo ng hakbangin kung paano tayo ay makakapanatili sa presensya ng Diyos. Amen. Let's make it a desire. Let's make it a goal for 2025 na yung nadarama natin dito tuwing Sunday or Wednesday or Friday, hindi na po mawawala sa ating buhay. And we will be walking in the presence of God wherever we are. Kasi may pangako siya na siya kasama natin sa lahat ng panahon. Bakit natin siya iniiwan? Sunday lang natin kinakatagpo or Wednesday or Friday. Ganito po yan eh. Bibigyan tayo ng illustration. Sa Japan po ay meron silang isda, tawag nila koi. Ang koi daw po, pag nasa aquarium, ay lumalaki ng 4 inches ang haba. Nasa aquarium. Pag ito daw po pinakawalan sa batis, ay hahaba siya ng 8 inches. Wow! Pero pag pinakawalan daw po sa ocean, it will go as long as 16 inches long. Hallelujah! Kunin po natin itong halimbawa. Sa marami pong pinupuntahan kong mga lugar, marami pong nagtatanong sa akin, Pastora, bakit siya 10 taon ng Kristiyano, ganon pa rin? Dahil siya nasa aquarium, hanggang 4 inches lang siya. Nakakalangoy nga siya. Because ang isda po, ang kanyang habitation, ang kanyang bahay tuluyan, ay tubig. Totoo na siya nasa tubig, enjoy na siya doon.
Pero ang hindi niya alam, nasa aquarium siya. Kaya kahit abutin siya ng 10 taon sa loob ng aquarium, 4 inches lang siya. Ganun po ang sagot ng Panginoon sa akin sa maraming tanong na hindi ko kayang sagutin. Marami pong Kristiyano na naglalamoy, naglalamoy sa presensya ng Diyos, pero nasa aquarium pa. Ano po ibig sabihin? Kaya nga dito sa Word of God, merong Sunday worship, merong midweek service. Ibig sabihin, kung tayo po yung ma-attend ng midweek service, punong-puno tayo ng kasiyahan, kaligayahan, kapayapaan kung Sunday. Pero paglabas natin sa mundo na ating ginagalawan, tayo po ay nauubusan ng lakas. Kasi, kumbaga, naka-charge tayo, pero hindi tayo connected. Pagka tayo po ay ma-attend ng Wednesday, naka-charge naman tayo. Dahil katulad ng nasa aquarium ka, kung ma-attend ka ng Wednesday at Friday, nasa batisan ka na pala. Pwede ka nang lumaki o humaba ng 8 inches. Kaya lang, ang iba nga umahantong na rin sa gano'n na lang. Hanggang 8 inches, okay na siya, na nakakalamoy na siya, nasa batisan na siya. But today, merong magandang balita na ating pag-aaralan. Pwede po tayong lumangoy sa in the ocean. Pwede tayong maglangoy na walang hangganan. At tayo po ay lalago ng 16 inches long sa ating araw-araw na pakikitungo connected with God each and every moment of our lives. Pag-aaralan po natin ngayon yan. Ang Biblia po ang magbibigay sa atin ng kaparaanan, step by step. Sabihin nga po natin, pattern. Kailangan po alam natin yung pattern, yung proseso, paano, upang hindi tayo laging naghahagila. Psalm 104, bakit bigay na sa manito? Kalimutan ko, sorry. Psalm 104. Step by step po ay papag-aralan natin ang kaparaanan kung paano tayo ay makakarating sa ocean na walang hangganan ang ating paglangoy at paglago mula sa Panginoon. Psalm 104 verse 4, tayo magsisimula. Where is that? Oh, Jesus. Psalm 104. Enter his gates with thanksgiving. Una po ay tayo'y lumalapit sa presensya ng Diyos na may pagpapasalamat. Marami pong tao na yung kanilang salita ang nagiging parang bukang bibig na lang nila yung praise the Lord o salamat sa Panginoon. Pero kailangan po ay maunawaan natin na ang pagpapasalamat natin ay galing sa puso.
mga awit po ay ating maunawaan na sinasabi ng Panginoon na tayo lumapit sa Kanya ng may pagpapasalamat mula sa ating puso. With thanksgiving in your heart. Yun po ang sinasabi sa Salmo. Unang-una po, tayo po lumalapit sa Panginoong Ama na may pagpapasalamat na mula sa ating puso, hindi lamang po galing sa puso. Abiding in the presence of God. Okay. Diyan po sa verse na yan, ay may tatlo tayong papag-aralan. Unahin natin yung paglapit sa Panginoon ng may pagpasalamat. Marami pong tao at ating maririnig kahit sa Christian, paglapit sa Panginoon ay parang may dala silang grocery list. May listahan na sila ng, Panginoon, ito ang gagawin mo sa aking buhay. Nakakatakot pong pakinggan yun. Sabi po ng Panginoon dito sa ating pag-aaral, ang unang-unang hakbang na ating dapat gawin ay lumapit sa Kanya ng may pagpapasalamat. Enter His gates with thanksgiving. Dito po sa ating pag-aaralan ay i-join natin, iuugnay natin ang tabernakulo. Alam po natin na sinasabi sa Biblia na tayo ay templo ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, we are the habitation of God. Ang Diyos po natin ay nananahan sa atin. At kailangan ay ma-recognize natin at ma-experience natin at madama natin at mapasalamatan natin na ang Diyos na nangako na hindi tayo iiwan ni pababayaan ay tunay ngang sumasa atin. Dapat po ma-experience natin. Ito po ang goal natin sa pag-aaral ngayong umaga, that we have to abide in the presence of God always. Katulad ng cellphone, tayo po laging nakakonect. Lagi po tayong naglalangoy sa tubig ng presensya ng Diyos sa kalawakan ng ocean. Wala po tayo sa aquarium. Wala po tayo sa batis. Yun po ang ating goal ngayong umaga sa ating pag-aaral, that we have to experience the abiding presence of God always, at all times. Okay, may pagpapasalamat. Ito po ay yung pong gates, enter His gates with thanksgiving. Ang templo po na pag-aralan na natin ay may tatlong bahagi. Gates and courts and yung inner, the Holy of Holies. Nasabihin po sa John 14:6 ng Panginoong Yesus, I am the way, the truth, and the life. Ito po ay nagpapahayag din ng bahagi ng tabernakulo. Kaya po nasabihin niya sa mga kanyang mga tagapakinig that I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Nagalit po yung mga Hudyo. Dahil alam ng mga Hudyo na sinasabi ng Panginoon, yung tatlong bahagi ng tabernakulo. Sinasabi nila, bakit sasabihin niya siya yung tabernakulo? Bakit sasabihin niya siya yung gate? Bakit sasabihin niya siya yung court? Kaya po nagalit. At ngayon pong sa ating pag-aaral, iisa-isahin din po natin ito. We have to enter into His gates with thanksgiving. Pagpapasalamat. Paano nga naman magpapasalamat ang tao sa mga panahon ito? Ano ba yung naririnig natin sa balita? Ano ba yung nangyayari sa ating paligiran? Pero, hindi po yan ang dapat natin tingnan, kundi ang ating focus is on the Word of God and on the promises of God na ito'y magaganap sa ating buhay. Okay, paano nga ba tayo makakaroon ng develop na attitude ng pagpapasalamat? Ngayon pong bagong taon, 5 araw pa lang ang nakakapasok. We have to reflect. Atin pong alalahanin
pag-ibig, ang pagliligtas, ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. We have to reflect, alamin po natin, ating namnamin, ating alalahanin, ang kabutihang loob, ang kagandahang loob ng Diyos, ang mga biyaya. Bilangin po natin ang mga biyaya ng Diyos sa ating mga buhay, instead na tingnan natin ano yung balita. We have to reflect on the goodness of God araw-araw. At makakatulong po sa ating buhay kung tayo gagawa ng diary. Kumbaga sa ano yung diary, yun ang pangalan ng mundo, tawag ng mundo. That let us have a journal of God's blessing every day. Napag-aralan na po natin na with an interview sa lahat ng mga tao na marunong at mga businessman na magtagumpay sa buhay, isa po ang kanilang susi. Sila'y gumigising ng maaga. Early as 3 o'clock in the morning, because ang katawan, ang isipan daw po ng tao is very active from the 3 o'clock in the morning. Kaya lang, ano pong ginagawa natin samantalang 3 o'clock? Masarap pang matulog. But that is the peak time ng ating po palang utak ay mabilis gumana. So, pag-ising natin sa madaling araw, ay pasalamatan na natin ang Diyos. We have to reflect on God for all the goodness na Kanyang ginagawa araw-araw. Kaya po maggagawa tayo ng journal araw-araw. Lahat ng kabutihan. Dahil kung tayo po nakapokus sa ginagawa ng Diyos sa kabutihan at sa mga blessing, sabi po ng mga marunong, when our mind is changed according to God's plan and purpose, we can see our environment are changed also. Kung ang pagkaisipan po ng tao, katulad natin, nung hindi pa tayo nagkakaroon ng bagong buhay, ay nakatingin tayo sa mga nangyayari sa kapaligiran. Pero dahil tayo po binigyan na ng bagong buhay at bagong espiritu, ang ating pong kaisipan, ang ating puso, ang ating spirit and soul and body has been connected to God. At unang-una natin iniisip ay ang Panginoon na pasalamatan sa bagong buhay na pinagkaloob niya sa atin. Anong oras man po tayo magising sa kaumagahan, pasalamatan na po natin ng Diyos. Yan po ang susi ng, sabi po sa English, prayer must be the key to open the new day for us. Ang pagpapasalamat po ay siyang susi ng isang bagong umaga at bagong buhay na matagumpay sa ating buhay. Amen. Sa halip po na mag-isip tayo ng ibang mga bagay, let us thank God. Kasi, sabi nga po, every gising is a blessing. Hallelujah! Ano man po ang ating iniisip, pag-ising natin sa umaga, focus po natin sa Panginoon and be thankful. Alamin po natin, sabi po sa Psalm 33 verse 5, kahit ano po nangyayari sa ating personal na buhay, let us believe that the world loves righteousness and justice, and the earth is full of His unfailing love. Kahit po tayo inaway ng ating mister ng gabi, o ng ating misis ng gabi, o kahit napalo ang bata ng gabi, pag-ising sa umaga ay isipin niya na this world is filled with unfailing God's love. Kahit po hindi tayo makadama ng pag-ibig sa ating kapaligiran, meron po tayong pinanghahawakan na matibay na pangako ng Diyos na samantalang tayo nabubuhay sa katuwiran and justice. Nabubuhay tayo sa katuwiran at sa kabanalan, ang ating kapaligiran ay punong-puno
when our lives is in righteousness and in justice, according to God's plan and purpose, we can experience and we can see that God's unfailing love surrounds us. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi kung ito po katotohanan ito ay nakapuno sa ating kaisipan at sa ating puso, we will see, yung pong mata natin kasi ay inuutusan lang ng ating kaisipan. Hindi po talaga yung nakikita natin, yun ang talagang nangyayari. What is happening is what is in our mind as we believe in our heart and join with our spirit and our mind, then we can see that really this world is filled with God's unfailing love. Amen. Imposible po ba? Ayaw umamin. Kailangan po tayo nabubuhay sa katuwiran at sa justice. Dahil itong katuwiran at justice na nasa atin ay magdadala sa atin na maunawaan, maipamuhay na ang mundo ay punong-puno ng kanyang unfailing love. Eh kung ang tao po, kahit Kristyano, sabi niya, tingnan ko muna kung anong gagawin nila sa akin. Hindi po ganun. Kailangan nasa atin ang puhunan. Nasa buhay natin, nasa puso natin. It is what we breathe every day. We live in righteousness, we live in justice, that we can help, and we can feel, and we can experience God's unfailing love. Kahit yung mga taong unlovable ay magiging lovable because of the righteousness and judgment that you live. Mahahawa sila. And your eyes will see the truth that this world is filled with unfailing love. Amen. Ako po yung laging I'm always amazed. Halimbawa po, sa pagsakay ko sa carousel, ang carousel po, pinakamura ay 52 o 55. Magbibigay ako ng 100, ibabalik nila sa akin 50 pesos. Nanay, sa'yo na po yung 5 pesos. You see? Hindi ka nagsasalita, hindi ka nangihingi, hindi ka na... But the love that you have in your heart radiates, nahahawa yung mga taong kausap mo at taong malapit sa'yo. Sabi po ng mga marunong, yung pong ating nadarama, yung ating buhay, the way that we live in this world, radiates, nahahawa ang 10 tao sa kapaligiran mo. Amen. Kaya makikita po natin that as we live in righteousness and justice, we can see and we can feel the unfailing love of God is all over around us. Hallelujah! Yun po ang buhay natin. Dahil ito po yung pangako na ng Diyos para sa atin. Na pag-aralan lang po natin ito na yung ating puso at ang ating kaisipan ay nagkakaisa. Psalm 65:11. Makikita po natin dito na kaya nating pasalamat sa lahat ng panahon. You crown the year with beauty and your vats overflow with abundance. Amen. Hallelujah. Makikita po natin, mauunawaan natin, at maipamumuhay natin na tunay na ang ating mga sisiglan, ang ating buhay, ang ating bahay, ang ating pamilya ay punong-puno ng kabukas-ganaan ng Diyos sa ating buhay. Amen. Ito po ay itanim natin sa ating puso. Ito po ay ikintal natin sa ating mga kaisipan at nagkakaunawaan, nagkaka-join ng puso natin ang ating isip. Tunay nga po na ang kasaganaan ng Diyos ay sumasa atin. At we have the reason to give thanks to God
sa lahat ng panahon. Maunawaan po natin ito. Alam po natin ito, Psalm 23 verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord God forever and ever. Because we have a good pastor, a good shepherd that leads us. Ano pa po ba ang kulang natin sa ating buhay? So we can count our blessing, we can write every sentences, giving thanks and glory to God every day of our lives. Let's start it with 2025. Because of the blessing that we receive, isipin po natin, katulad ko, mag-83 na ako sa April. Hallelujah! I have so many memories to thank God. Pagdating pa lang ng bagong taon, pwede na tayo magsulat ng maraming pasasalamat, journaling, all the blessing of God sa ating buhay. Okay, enter His gates with thanksgiving and enter His courts with praise. Yung po sa tabernakulo, yung gate, ay yung pong tawag doon, yun po yung pinupuntahan ng mga tao na even Gentiles can come sa labas. Gates pa lang po yun. Pero yung tunay pong mananampalataya, tapos sila maghandog ng pasasalamat, ay pumapasok sa court. Pumapasok po sa Holy of Holies. At doon naman ay pagpupuri ang ating gagawin. Tapos na po tayo magpasalamat, tayo naman po ay nagpupuri. Enter His courts with praise. Ang pagpupuri po ay isang napakalaking biyaya na binigay na niya sa atin. Dahil nalalaman natin ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang pagpapala sa atin, ang ating pong puso ay hindi na magpipigilan na magpuri. Di po ba, pag binigyan ka, natanggap mo na, ang susunod mong pwedeng gawin is to praise God. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya. And you can sing praises unto God sa mga biyaya na pinagkakaloob niya sa atin. And samantalang tayo po'y nagpupuri, naging ugali na natin ang magpasalamat, at kasunod ng pagpapasalamat ay pagpupuri. Psalm 67, simula po sa 6, ay meron ditong hakbang na nangyayari samantalang tayo nagpupuri sa Diyos. When we praise God, may the people praise Thee, O God, may the people praise Thee. Pinapahayag ni Haring David sa pangitan ng salita ng Diyos na ang tao ay dapat magpuri sa Diyos dahil when we praise God, ano susunod? Sunod na verse. The land will yield its harvest. Hallelujah! Kung tayo po ay nagpapasalamat, pagkatapos hindi na natin magpigilan na magpuri sa Diyos, hindi lang po tayo ang nabubuhay sa katuwiran and justice, and failing love is filling our hearts and our mind, maging ang kalupaan, maging ang ating kapaligiran, ay nagbibigay ng bunga, nagbibigay ng pag-unlad. Simple lang po, doon na magsimula kami sa may Tanawan, Batangas, isa sa barangay doon. Meron pong reklamo yung sister-in-law ko. Alam mo yung papayang yan? Ewan ko dyan. Tagal-tagal na yan, hindi na mumunga. Pero nung magsimula po kami ng Bible study doon sa kanilang bahay, aba ay namunga yung kanyang papaya na hindi na nila kayang kainin, kailangan dali na nila sa bayan at ibenta. Hallelujah! Bakit? Because when we praise God, the earth yield its increase.
ginagawa ang Diyos, ang banal na Espiritu, samantalang tayo nagpupuri, ang kalupaan ay nagbibigay ng kanilang increase. Dati po, nung kami magsimula dito, ang lahat po dito sa kapaligiran ay babuyan. Yun po ang kanilang hanap buhay, maging ang kamag-anak natin dyan, may baboy. At ako po'y nagmumuni-muni at nagtatanong sa Panginoon, Panginoon, ano po ang hadlang? Bakit hindi kami dito maka-increase? Pinakita sa akin ng Panginoon na ang lahat dito sa kapaligiran ay punong-puno ng baboy. Baboy yan. At ako po'y nagpahayag tungkol sa baboy. Meron pong isang kamag-anak na nagsabi, Pastora, o sige, hindi na lang kami kakain ng baboy. Pero mag-aalaga na lang ako. Ayaw niyang bitawan. Nagkasakit siya. Sumuso kasi ng dugo. Hindi malaman ng doktor kung bakit. Pinagpipray ko. Isang hapon daw, kasi nagpa-Bible study ako sa bahay nila. Natingnan niya yung pagkain ng baboy at sinabi sa kanya ng Panginoon, yan ang nakakapagkasakit sa iyo. Yung pagkain na ng baboy, mga pellets, mga kung ano-ano mga chemicals yan, ang ginawa niya, binenta niya yung inahin niyang baboy at yung mga piit niya at hindi na siya nag-alaga ng baboy at siya po ay gumaling. Hallelujah! Meron pong kaugnayan ang ating buhay samantalang tayo nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos. Ang kapaligiran po ay nalilinis at ang kapaligiran ay bumubuti. And the earth will yield its increase. Hallelujah! Gusto po natin, ano po ba yung kailangan mag-unlad sa ating kapaligiran? Punuin po natin ang pagpupuri at pagpasalamat ang lugar na ating kinaroroonan. And God, our God will be blessed. Samantalang tayo nagpupuri at ang Panginoon ay kumikilos sa ating kapaligiran, ang Panginoon po ay nabibigyan natin ng kapurihan. Hallelujah! Pagpapasalamat at pagpupuri, kaya naman po natin gawin yan na wala namang gastos. Oras lang. Alam po natin na tayo binibigyan ng Diyos ng oras. Lahat ng oras. Di po ba? Ang lahat ng oras sa mundo ay pare-pareho. Di ba? Sabi po sa Ecclesiastes, may kapanahunan ang bawat bagay. And God gives everything, every places, time. Pare-pareho po yung oras na yan. And those times are like gold. Na kung hindi natin ginamit, kasi sabi po doon sa Ecclesiastes, God gave time to everyone, but the result is different. Totoo, lahat tayo binibigyan. Halimbawa dito sa Pilipinas, 24/7. Kung ginugol mo ang 24/7 sa kain at tulog, anong bunga? Whereas yung kapitbahay mo ay maagang gumising at nagpasalamat at nagpuri na sa Diyos, nakita mo sila'y umuunlad. At nagtatanong ka, bakit sila maunlad? Bakit ako? Sabi naman sa Biblia, a little sleep and a little slumber, yung pala ay, kahit hindi ka na magsalita, yung pala mga kilos mo na yon ay nag-aanyaya sa kahirapan na pumasok sa bahay mo. Kaya, God gave us the same time, but the result is different. Because when we praise God and when we thank God early in the morning sa ating pagising, may mga milagro po, biyaya na nangyayari sa ating buhay. We will be blessed and God will be glorified. And all the ends of the earth shall praise the Lord. Hallelujah! Doon po sa pangalawang bahagi ng tabernakulo ay sapat na hakbang na ipinapakita sa atin paano tayo makakapanatili sa
sa presensya ng Diyos. Doon po sa tinapos na Panginoong Jesus sa krus sa Kalbaryo para sa ating kaligtasan, wala na po tayong dahilan na hindi tayo mananatili ang buhay sa Kanyang presensya sa lahat ng araw. Ang presensya po ng Diyos ay available sa ating lahat. Psalm 37:4. Delight in the Lord. Psalm 37:4. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So tayo po'y nakapagpasalamat na, tayo po'y nakapagpuri na, at yung pong kalooban ng Diyos na galing sa Kanyang puso, kalooban ng Diyos para sa atin, ay ibibigay niya, ilalagay niya sa ating puso. Hindi po yung sinasabi ng iba na meron akong delight ng puso, lalapit ako sa Panginoon, magpapasalamat at pagpupuri, at sasabi ko, Panginoon, ito ang gusto ko, bigay mo sa akin to. Hindi po ganon, baliktad po. Samantalang tayo nakapagpasalamat at tayo nagpupuri sa Diyos, tayo nananatili sa presensya ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos at plano niya para sa aking buhay ay ilalagay niya sa aking puso. And that is what I will desire from God. Yung pong delight, yung pong kasiyahan ng puso ko is because I am asking and waiting for God's plan and purpose for my life to be done in my life. Yung pong kalooban ng Diyos, ang nangyayaring ibigay niya sa aking puso, at dahil ito'y galing sa puso ng Diyos at inigay sa aking puso, ito po'y magaganap. Hindi po natin pinipilipit ang kamay ng Diyos at sasabihin natin, Panginoon, ito kung sumaging boyfriend, bigay mo na ito sa akin. Hindi ganon. Kundi tayo po'y nagpapasalamat, nagpupuri, at naghihintay sa Panginoon, Panginoon, ang iyong kalooban sa aking buhay, ang siyang mangyayari ayon sa iyong kalooban magganap sa aking buhay. Di po ba napakagandang pakiramdam, napakagandang buhay na tayo'y nagpapasalamat, nagpupuri at we are waiting for God's plan and purpose for us. And it is our delight. May kaligayahan tayo na tayo naghihintay, na tayo'y naghahangad, na ang pangako at ang plano ng Diyos sa ating buhay ang siyang maganap, hindi yung ating desire. Amen. So yan po ang mga hakbang na ibinigay na sa atin ng Panginoon. Samantalang ito'y ating ginaganap araw-araw, tayo po'y mananatili. We will prevail and abide in the presence of God. Wala na pong imposible. Because we are living in righteousness and justice, we can see, we can feel the unfailing love of God. And when we praise, God is glorified, and the earth yield its increase, and we are blessed. Mga tao sa ating kapaligiran, mga puno sa ating kapaligiran, ay nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Doon po sa court, sa holy place, ay sapat lahat ng ating kailangan upang manatili sa presensya ng Diyos ay naroon. On the right side po ay nandun yung table of showbread. Sabi ng Panginoon Jesus, I am the bread of life. Whoever comes to me will not hunger. Ito po ang bread of life natin. Meron pong tukso na ako po ay merong app sa cellphone ko ng Biblia. Pero hindi po yun ang aking binubuksan. Kasi pag umaga, na I will meditate on God's Word at binuksan ko yung cellphone ko, may ibang magka-come up, may ibang lalabas. Kaya matutokso po ako na tingnan nyo kung lumabas. So sa halip, para hindi madaya, ito po ang kailangan natin. Si ating kapatid na
may kaparaanan na tayo mabigyan ng Biblia. Dapat po, hawakan natin ganito. Para mabasa natin, hindi tayo matutukso, sa cellphone tayo magbubukas. On the right side is the bread of life, showbread, na laging pinapalitan araw-araw. Ibig sabihin po, salita ng Diyos ang ating tinapay ng buhay, na ito ang gagabay sa atin sa araw-araw natin pamumuhay, nagagabay na tayo matutong magpasalamat muna sa lahat ng mga biyaya ng Diyos na nagkakaloob sa atin. At doon po sa kunin muna natin sa kaliwang bahagi ay ang candlestick. Yung pong ilawan, na candlestick, na meron pong 7 sanga. Ibig sabihin po, yung po ay ginawa, hinulma sa isang ginto at nagsanga-sanga, naggumawa ng sanga na 6 at yung pinakamataas yan yung head. Ibig po sabihin, ang Panginoong Yesus ang ating head, tayo po yung mga sanga. We are the branches. At yung pong ilaw na yun ay hindi po humihinto. Lagi po yung laging maliwanag na nagbibigay ng kaliwanagan. Samantalang binasa natin ng Biblia, ang banal na Espiritu naman po na sa isag ng ilaw ay siya nagbibigay liwanag sa ating nabasa. Uunawain po natin. At sapagkat tayo nabusog na sa salita ng Diyos at tayo nang liwanagan sa liwanag ng kanyang salita, doon po sa gitna ay altar of incense, altar ng pagpupuri. Kasi nagpupuri tayo dahil nabusog tayo sa salita ng Diyos, naliwanagan tayo, nabigyan tayo ng kaunawaan. Wala pong magagawa ang ating katawan kundi sumunod sa naisin ng Espiritu Santo na tayo magpuri. Yung pong pagpupuri, ang siya pong nagdadala sa atin sa presensya ng Diyos. The incense, the altar of incense lead us to the Holy of Holies. Sa bagay po, yung pong tabernakulo ng panahon ni Moses ay nagiba na at yung punong matapos ng Panginoong Yesus ang kanyang sacrifice sa cross and Calvario, ang sabi po doon, the curtain, yung pong kurtina na 9 inches thick. Nung sabihin po ng Panginoong Yesus, it is finished, ito po'y nahawi, nahati, pataas. Nahawi. At ibig sabihin ng presensya po ng Diyos is available for us at all times. Kaya nga po, maangkin natin ang Psalm 91 na tayo ay we can dwell in the presence of God at all times. He who dwell in the secret place of the Most High God abide under the shadow of the Almighty. Samantalang nagawa po natin ang mga hakbangin na tayo nagpapasalamat sa lahat ng panahon, na tayo po'y nagpupuri, na tayo po ay kumakain ng salita ng Diyos, tayo po'y nabibigyan ng kaliwanagan, at tayo po'y pumapasok sa presensya ng Panginoon, tayo po ay nananatili. Hindi po tayo off and on, hindi po tayo nalolo battery. We abide, tayo po'y nananatili sa presensya ng Diyos. Abide in the shadow of the Almighty God. Ano po bang ibig sabihin nito? Ano man po ang mangyari sa ating buhay? Ano man po ang nangyayari sa ating kapaligiran? Alam po natin at nananampalataya tayo na we abide under the shadow of the Almighty. Hindi po tayo nananatili sa anino ng kahirapan. Hindi po tayo nananatili sa anino ng kaguluhan sa mundo. Hindi po tayo nananatili, kundi ang kapangyarihan ng Diyos ay naka-cover sa atin sa lahat ng panahon. Kaya po, kung saan tayo pinapapunta ng Panginoon, ano po yung pinapagawa sa atin ng Panginoon? Wala po tayong katuwiran na tumanggi because we abide in the presence of the Almighty God and we dwell in the shadow of the Almighty God.
Ang pag-ibig po, ang pagliligtas, ang kapangyarihan ng Diyos ay lumulukob sa atin sa lahat ng oras ng ating buhay. Ako po ay mula sa Thailand, papunta sa London, ay 24 hours ang biyahe. From Thailand, ang stopover ko ay sa Abu Dhabi. At mula po sa Abu Dhabi, ay matagal akong naghintay para sa aking next flight. Nakarating po ako ng London, alas 8 na ng gabi. Hindi ko po alam saan ako pupunta. Hindi ko po alam. Kasi hindi ko alam na 5 pala ang airport sa London at hindi in-specify sa akin nung nagbili ng ticket para sa akin na doon ako bababa sa ganun. Kumbaga, 2 oras ang pagitan. Nandito ako sa isang airport, yung naghihintay daw sa akin nandun sa kabilang airport, ang pagitan namin ay 2 oras, alas 8 na ng gabi. Sa London po pala, hindi ka pwede makipag-usap sa kanila. Lalo na ikaw ay Asian. Kahit po sa magandang dalaga, hindi ka pwedeng tumingin doon. Pag yung magandang dalaga, tumawag ng pulis, binubuli ako nito. Dakit ka, hindi ka makakarating sa pupuntahan mo. Hindi ko po alam yun. Hindi ko naman alam ang pupuntahan. Gabi na, gutom na ako, pagod na ako. Salamat po sa Panginoon because we abide in the shadow of the Almighty. Yung pumuli kong flight, may nakatabi ko na binigyan ako ng pounds, mga barya-barya-barya. Dahil lang kakailanganin ko po yun sa pagtawag sa telepono kung nasa yung sumusundo sa akin. Pangalawa po, nung tumawag ako, you got the wrong number. Naku, Panginoon, hindi ko alam paano gagawin ko dito, hindi ako makatawag. Tinitingnan ko yung number, nakapila ako, pipili ko ng ticket. Hindi ko maalam ko ano yung ticket ba bibili, basta nakapila ako. Sabi ng tao sa likod ko, you miss one number. So, hinanap ko yung phone book ko, ay, kulang pala na ito. Hahanap ako ng ballpen. Binigyan ako ng ballpen ng tao sa likod ko. Sabi ko, alam mo, bigla-bigla ko sinabi, pakitingin yung baggage ko at takbo na naman ako sa telephone boat. Pagkatapos, sabi nung susundo sa akin, I am on the waiting room. So iniisip ko, isa lang ang airport, hahanapin ko lang yung waiting room. Di nagbaba na ako ng telepono. Tanong ako ng tanong, balik ako doon sa nakapila. Where is the waiting room? Please, where is the waiting room? Para akong kapalit na, sabi ako ng sabi, wala sumasagot sa akin. Naawa na yung tao na pinapantay ko ng aking baggage. Okay, sabi, I will help you. I am Faith and call Roars. Ito, ibigay ko na sa kanya. Pagkatapos niya magpag-usap doon kay Ron, sabi niya sa akin, you are in the wrong place. Naku, Panginoon, wala sa otso na, pagod na ako, gutom na ako, paano yan? Sabi niya, sumama ka sa akin. Sama ko sa kanya, dala-dala ko yung card ko, doon sa bus stop. Sabi niya, bibili ka ulit ng ticket doon, tapos babalik ka dito, at sasakay ka sa bus na ganito. Pasensya na, hindi kita mga tulungan, kasi hinihintay ko lang yung last trip. Sabi niya, di dali-dali ako, mabuti, at wala ng pila, nakapili ko ng ticket kung saan ako pupunta. Dali-dali akong bumalik doon, nandun na yung bus, binigay ko yung baggage ko. Sabi ko, how will I know if I reach the ganun? Sabi niya, second stop. Siyempre, Pilipino, second stop, dyan na rin sa kabilang kanto, di ba? So, hindi ako makapikit, hindi ako makapahinga kasi baka second stop na. Pag-akyat ko sa bus, nakita ko yung tumulong sa akin. Tinabihan ko. Sabi ko, oh, you are here. What is your name? Sabi niya, Simon. Oh, you must be a Christian. Sabi ko, gusto ko pang kausapin. Kumuha na siya ng laptop niya. Sabi ko, ay, ayaw niya akong kausapin. Yung pala, later ko nalaman, nung nakausap ko yung kaibigan kong British, bawal pala na makipag-usap ka sa kanila dahil hindi ka nila kilala. Pero ano nangyari? Tinulong na talaga ako ng taong yun. Bababa na siya sa first stop. Sabi niya, tatawagan ko si Ron. Sasabihin ko, nandito ka na sa first stop. Bantayan ka sa second stop. Hindi ka bababa dito. O sige, bye-bye. Thank you. Pagdating sa second stop, nandun na yung naghihintay sa akin. Sabi sa akin, yung international director namin, sabi niya, that man is an angel for you. Ganun pala yun.
Hindi ko malaman ba't sinabi sa akin yun ni Ron George. Yung pala, bawal talagang makipag-usap sa kanila. Kaya angel pala sa akin yung binigay ng tao. Ibig sabihin, because we abide under the shadow of the Almighty, kahit bawal sa kanila, tutulungan kanila. Amen! That is how to abide under the shadow of the Almighty. Sabi nila, ang tanda-tanda mo na, bakit hindi ka, bahay-biyahe ka pa ng biyahe, hindi ka ba natatakot? Sabi ko, bakit ako natatakot? Hindi ako pinabayaan ng Diyos sa Pilipinas, hindi ako mabayaan ng Diyos kahit saan. Because this earth is my Father's earth. Amen! That is how to abide in the presence of God at all times and be under the shadow of your wings. Kahit kailan